Kai Soto, tumira. Yan! Kai Soto na naman! Pinag-uusapan ngayon ang Gilas sa buong Europe, mga kapatrol. Ito ang nagiging reaksyon nila after nila makita ang Gilas sa dalawang tune-up games versus Turkey and Poland. Confirmed na hindi makapaniwala ang Poland sa bilis ni Kai Soto at sa toughness ng ating Twin Towers. Samantalang bilib rin ang coach ng Turkey sa Gilas dahil binigyan sila ng magandang laban. Dalawang European teams and in both games ay nakita nila kung gaano kalaki ng lineup ng Gilas from top to bottom. In fact, dinominate ni Kai Soto at Junmar Fajardo ang laro sa ilalim. At muntik pang matalo ng Gilas ang Poland na number 15 ranked team in the world. Talagang ginulat ng Gilas ang mundo. At dahil dito ay siguradong ginulat rin ni Kai Soto ang Latvia na kung saan maglalaro sa Olympic qualifying tournament na wala ang kanilang NBA All-Star na si Kristaps Porzingis. Siguradong pinaghahandaan na ngayon ng Latvia ang Twin Towers ng Gilas na sina Junmar Fajardo at Kai Soto. Ngayon pa lang mga kapatrol, ay pinalabas na ng Latvia ang kanilang final lineup para sa Olympic qualifying tournament. Pinangunahan ito ng 4 na current and former NBA players, led by the Bertans brothers na sina Davis Bertans, na kasalukuyang naglalaro sa Charlotte Hornets, at Tyrese Bertans na isang former NBA player, played for New Orleans Pelicans. Kasama rin sina Rajon Koroks na nakapaglaro sa Brooklyn Nets, Houston Rockets at Milwaukee Bucks. And the last player na merong NBA pedigree ay si Giannis Tima na isang last pick noong 2013 para sa Memphis Grizzlies. At eto ang complete list ng 12-man lineup ng Latvia na makakabanggaan ng Gilas Pilipinas. Tyrese Bertans, VAF Riga; Davis Bertans, Charlotte Hornets; Clavs Covers, Yokohama Excellence; Rajon Koroks, USAA Marcia, Brooklyn Nets, Houston Rockets and Milwaukee Bucks; Richard Slomas, Verto Segafredo Bologna; Marix Mejeres, UBT Clods Napoca; Roland Smits, Anadolu Efes; Arthur Strotins, Bertram Dathona Tortona; Janis Trilnix, Mombos Obradoiro; Giannis Tima, Mombos Obradoiro. Selected by Memphis Grizzlies 60th pick, Arthur Sagars, Fenerbahce Beko, and Christos Zorix, Aliaga Petkemspor. For sure, nagulanta ang Latvian coach sa nakikita niyang lakas ng Gilas, ibang-iba sa Gilas na naglaro sa FIBA World Cup sa Manila na halos lahat one-on-one isolation plays at hindi ginagamit ang mga big men sa opensa. Isang malaking revelation ang tambalang Kai Soto at Junmar Fajardo versus Turkey and Poland. Ang lakas pala ng kanilang tambalan at talagang pinahirapan nila ang mga bigs ng Poland at Turkey. Looking at sa mga big men ng Latvia, ay hindi naman nagkakalayo sa skill level ng mga big men ng Poland. Kaya I am very confident na kakayanin ni Kai Soto at Junmar Fajardo ang kanilang laban at kayang maipanalo. Mahirap man ang dadaaning mga challenges ng Gilas bago marating ang Olympics, pero sa tinatakbo ngayon ng Gilas ay walang duda na kinatatakutan na sila sa mga teams na kasama ng Gilas sa Olympic qualifying tournament. At isa sa pinaghahandaan ng Latvia ay ang Twin Towers ng Gilas na sina Kai Soto at Junmar Fajardo, na kung saan hindi nila inakalang ganun kabilis at kagaling at napaka-skilled pa. Talagang nahihirapan ang Poland kay Kai dahil napaka-pisikal na ni Kai at talagang nakipagpalitan ng mukha sa ilalim at nakakuha ng 11 big rebounds against Giants ng Poland. Hindi ko nakikitaan ng kakulangan ng lakas ng katawan si Kai, bagkos siya na ngayon ang nangbubuli sa ilalim. Ito ang kinatatakutan ng Latvia at ibang mga teams sa Olympic qualifying tournament, ang kakaibang laro ni Kai dahil hindi nila inakala na mabilis si Kai at very skilled, plus the fact na ang lakas pa ng kanyang katawan. Kai Soto attracts a lot of attention, kaya siguradong mahihirapan ang depensa, at kung isang tao lang ang magbabantay sa kanya, ay siguradong kakainin lang niya ito ng buhay. Sa dalawang tune-up games, ay limited lamang ang mga tira ni Kai,
pero I expect him to dominate against Latvia. Hindi pa kasi sinagad ni Kai ang kanyang mga galaw and he is not attacking very hard. Nakafocus pa lang si Kai sa kanyang playmaking skill na matagal nang kinalawang dahil hindi siya masyadong nabigyan ng pagkakataon na gamitin ito sa kanyang mga previous teams. Kaya kung nangangamba na ang ibang mga teams na makakalaban ng Gilas, ay excited naman ang lahat dito sa Pilipinas while waiting sa pinakamalaking laro ng Gilas against Latvia ngayong July 4 at 12 AM Philippine time. At ang tanong, tatalunin kaya ng Gilas ang Latvia? Well, sa palagay ko ay oo, tatalunin ng Gilas ang Latvia dahil meron na tayong panapat sa kanilang mga big men. Good luck na lang at sana ay kumagat na ang ating depensa, especially sa labas. At balitang NBA naman. NBA Free Agency 2024. Welcome to the apron era. It will probably end up being the word of the 2024-25 NBA offseason. Ang pangunahing punto ay may bagong set na mga patakaran na nilikha halos 18 months na ang nakaraan when the new collective bargaining agreement was ratified na nagtitake effect ngayong summer. Ang mga bagong patakaran na ito ay designed para pigilin ang pagkumbina ng pagkuha ng mga manlalaro at malaking gastusin. NBA summertime is when the aim is most relevant, kaya't may bagong komplikasyon na papasok sa maraming kasunduan sa susunod na linggo. Hindi lang kung magkano ang kaya ng isang kupunan na gastusin, kundi kung magkano ang pinapayagan nilang gastusin. Marami pa ang mga trades and signings. Ngayon ay automatic na merong mahigpit na salary cap na hindi maaring lagpasan ng mga kupunan sa ilalim ng anumang sitwasyon, kahit na meron silang mga bird rights o exemptions. Ang Los Angeles Clippers ay pag-aari ni Steve Ballmer na nasa rank ng Forbes bilang ika-9 na pinakamayaman sa buong mundo, na may net worth na $130.7 billion, ngunit nangangadi pa rin silang mawalan ng kanilang bituin na si Paul George. Hindi dahil hindi nila kayang bayaran para mapanatili ang kanilang pambato sa kupunan, kundi dahil ang pagbayad kay Paul George ng market value ay magdudulot sa kanila ng apron-induced penalties. Sa halip, tulad ng ginawa nila nang pumayag si Kawhi Leonard na magkaroon ng konting pagbawas sa kanyang sahod sa kontrata na kanyang pinirmahan nung nakaraang season, naghanap sila ng mga pabor mula kay Paul George upang maiwasan ang mga apron penalties. At ang New York Knicks ay gumawa ng isang napakalaking deal upang makuha si Mikal Bridges bago ang NBA draft, pero posibleng hindi nila magawang permahan muli ang mahalagang backup na si Isaiah Hartenstein. Hindi dahil ayaw nilang bayaran siya, kundi dahil ang trade para kay Mikal Bridges ay nag-trigger ng potential na apron rule na hindi magiging possible. At si LeBron James na nanatiling isang mabuting deal kahit sa kanyang max na sahod na halos $50 million bawat season, ay nagpapakita ng interest na magbigay ng discount para sa Los Angeles Lakers para makapirma ang Lakers ng mas magaling na free agent gamit ang mid-level exception. Hindi dahil may problema sa cap space ang Lakers, kundi dahil may problema sila sa apron. At ang Dallas Mavericks ay nag-trade ng 3 second-round draft picks para maalis ang sahod ni Tim Hardaway Jr. noong nakarang linggo. Hindi dahil kailangan nila ito upang magbukas ng cap space para sa pag-sign ng free agent, kundi upang magkaroon sila ng space para makagalaw malapit sa apron. At marami pang mga halimbawa tulad nito sa mga darating na araw, buwan at taon. At marami pang hindi masasabing bilang ng mga transaction na hindi mangyayari dahil sa mga pagsisikap ng mga kupunan na iwasan ang lahat ng mga bagong balakid. Ang dahilan kung bakit hinanap ng may-ari ng NBA ang set ng mga parameter na ito ay upang mabawasan ang kalamangan sa mga kupunang may malalim ang bulsa at persahin ang redistribution ng mga talents.